I stand in the midst of a multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise, but I will lift up my voice and sing from my heart with all of my strength. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Lord, we stand by grace in your presence, cleansed by the blood of the Lamb. We are your children, called by your name. Humbly we bow and we pray. Release your power to work in us and through us, till we are changed to be more like you. Then all the nations will see your glory revealed and worship you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Every knee shall bow, every tongue confess you are Lord of all. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the. Sing it again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah, by the blood of Christ we stand. Every tongue, every tribe, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Jesus Christ, Lamb of God. Magandang gabi po sa bawat isa. Tayo naman po ay nasa panahon ng pag-aaral sa ating refleksyon sa ating Panginoong Jesucristo. At inaanyahan ko po ang bawat isa na makibukas po sa aklat po ng Daniel chapter 3 verses 16 to 18. Daniel chapter 3 verse 16 to 18. Basahin ko po sa English version ng ating mga talata. Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have
set up. May the Lord add His blessing upon the reading of His holy word. Tayo po muna ay manalangin. Panginoong Diyos na dakila at mapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pribilehiyo na muli kami po ay magkakaroon po ng pagkakataon na magkaroon po ng pagsamba sa inyo sa gabing ito sa magitan po ng pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ang karunungan po upang maunawaan po namin ito at may apply po namin ito bilang mga mananampalataya. Salamat po. Pamisamot dalangin sa mapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ang mensahe po natin sa gabing ito ay may titulo po na ang pananampalatayang matatag sa harap ng apoy. Ulitin ko po, ang title po na pag-aaralan po natin ay ang pananampalatayang matatag sa harap ng apoy. Daniel chapter 3 verses 16 to 18. Point number 1 po natin sa pag-aaral po natin, ang pananampalataya ay nakaugat sa soberanya ng Diyos. Ang pananampalataya ay nakaugat sa soberanya ng Diyos. Makikita po natin na ang konteksto po ng pinag-aaralan po natin ay sa buhay po ng tatlong binatang Hebreyong ito na si Shadrach, Meshach, and Abednego na sila po ay dadalhin sa naglalagablab na apoy na pugon upang sila po ay subukin ng hari ng panahon na ito na si Haring Nebuchadnezzar. Dahil gusto po ni Haring Nebuchadnezzar na sila po ay sumamba sa mga Diyos-Diyosan at doon po sa rebulto na ipinatayo niya po na ginto sa panahon na ito. Ito pong itong tatlong ito ay tumutugon or tumatayo sa kanilang stand, sa kanilang pananampalataya na hindi po sila sasamba sa gintong rebulto na sinasabi po na dapat sambahin po nila, sinasabi ni Nebuchadnezzar. So, ito po si Shadrach, Meshach, and Abednego. At kung makita po natin itong mga talatang ito rin po yung nagbibigay po sa atin ng panyaya or kaunawaan patungkol po sa sovereignty ng Diyos. Ano po ba ang makikita po natin or unawa natin sa salitang sovereignty of God? Ang sovereignty of God ay nagsasaad at nagsasabi po sa atin na ang Diyos po ang may control ng lahat ng mga bagay sa kanyang mga nilalang. Ito po, hindi po naniniwala si Shadrach, Meshach, and Abednego na sa kapangyarihan ng kanilang sariling tapang, hindi lang dahil sila ay matapang, kundi naniniwala po sila sa kapangyarihan ng soberanya ng Diyos. Sa pananaw po ng Biblia, ito po ay tinatawag na God's sovereignty. Doctrine of God's sovereignty. Na ang Diyos po ang may ganap na kontrol sa lahat ng mga pangyayari, maging sa apoy ng pagsubok na kinakaharap po natin bilang mga mananampalataya. In the present na pinag-aralan natin, si Shadrach, Meshach, and Abednego ay humaharap po sa apoy ng pagsubok sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagtupok po sa kanila sa naglalagablab ng apoy ng pugon. May kita po natin mga kapatid na sa mga panahon na ito na sinusubok po itong tatlong Hebreo na ito na hindi po nila sinabi na ligtas na silang sigurado na alam nila na niligtas sila ng Panginoon bagkos sabi nila kung ibig ng Diyos na sila ay maligtas, ililigtas sila ng Diyos at kung hindi, siya pa rin ang aming Diyos. Ito po ay nagpapakita ng mature na pananampalataya, hindi nakabatay sa kaginawaan, kundi sa karakter ng kabutihan ng Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay hindi humihingi ng garantiya, kundi ito po ay pagtitiwala sa Diyos kahit hindi malinaw ang magiging resulta ng pagsubok or kung ano man ang kinakaharap natin. Ito po ay bunga ng saving grace, ang pananampalatayang hindi gawa ng tao kundi ng banal na Espiritu. Pangalawang punto, ang katapatan po ay bunga ng biyaya, hindi lakas ng laman. Ang katapatan ay bunga ng biyaya, hindi ng lakas ng laman. Ang tatlong kabataang Hebreo na ito na sina Shadrach, Meshach, and Abednego ay hindi lamang po masasabi natin na matapang o disiplinado.
Sila po ay binago ng biyaya ng Diyos. Sa kanilang pagtangging sumamba sa idolo na gustong ipasamba sa kanila ni Nebuchadnezzar, ay hindi po dahil religyoso sila. Nasabi natin na religious person sila, kundi sa pusong ikinilaga ng Diyos para sa kanila. Sabi nga, di ba? Sabi ng Ezekiel chapter 36 verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Kahit sa pananampalataya po natin, ito po ay hindi po natin magagawa kung hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng bagong puso at bagong espiritu. Binubuhay ng Diyos ang espiritu nating patay upang manampalataya tayo sa Panginoon. Sa pananampalataya po sa ating Panginoong Kristo, lumagitan po ng salita ng Diyos, hindi kayang tumayo ng tao sa katotohanan kung walang regenerating Christ, kung hindi tayo babaguhin ng Diyos. Ang kanilang katapatan, sina Shadrach, Meshach, and Abednego, ay tunay na kaligtasan sa kanilang mga buhay. Sila ay mga taong pinili ng Espiritu ng katapangan. Kapag ang simbahan ay binuhay ng Espiritu, tayo po ay binigyan ng Diyos ng tapang, ng lakas ng loob na magpatuloy sa ating mga sinusuong na pagsubok. Hindi ito sumasabay sa takbo ng sanlibutan. Kahit anuman ang binubuyo, anuman ang ibinibigay, inaalok ng sanlibutan, hindi po ito ang magiging dahilan para hindi po tayo magpatuloy. Kahit may banta ng pagkawala ng kung ano ang meron tayo, kung hindi man tayo tanggapin ng komunidad natin o mga bagay, mga tao na alam natin dapat tinatanggap tayo, hindi po ito ang magiging dahilan para hindi po tayo magpatuloy. Ito po ay ang pagiging pananatiling tapat kahit na po tayo ay sumusuong sa mga pagsubok ng buhay natin. Pangatlong punto, si Kristo ang tunay na kasama sa pugod. Kung pagpapatuloy pa po natin ng pagbabasa ng Daniel chapter 3, makita po natin na merong pang-apat na nakita po si Haring Nebuchadnezzar nakasama nitong tatlong binatang Hebreo na ito, no, na tumulong sa kanila para po sila po ay hindi po matupok ng apoy ng pugon. Ang dakilang misteryo sa kwento na nakita po ni Nebuchadnezzar, ito pong ika-apat na lalaki sa gitna ng apoy, ito po yung tinatawag natin na anyo, na sinasabi niya na parang anak ng Diyos. Ito po ay sa pananaw po ng Biblia, ang tawag po dito po ay isang Christophany. Ito po ay pagpapakita ng anyo or physical image ng ating Panginoong Kristo na naging tao para po iligtas ang mga tao ng Old Testament. Sa New Testament, ito po ay pagbibigay po ng pagiging isang tao ng ating Panginoong Kristo in physical body sa New Testament na nakita po ng mga disipulo niya na nabuhay po ang ating Panginoong Kristo na kasama nila, nagturo sa kanila at nagligtas po sa atin sa krus ng Kalbaryo. Pero in the Old Testament, ito po yung Christophany na pagsasabuhay ng ating Panginoong Kristo in the flesh. Si Kristo po ang tunay na kasama ng kanyang kanyang bayan sa gitna ng apoy ng pagsubok na kinakaharap po natin. Ang kanyang presensya ang dahilan kung bakit hindi po nasusunog ang tapat na nasa kanya at pinili niya para sa kanya. Sa krus mismo, no, pumapasok na sa apoy ng galit ng Diyos upang tayo iligtas. Siya mismo po ang naging tao, hindi lang po siya basta-basta nagkatawang tao, naging tao para po tayo po ay iligtas sa ating mga kasalanan. Kaya ngayon, anumang pugon ang ating pinagdaraanan, mga pagsubok, walang apoy ng hatol ang mga kasunog sa atin. Sabi nga, diba, sa Romans chapter 8 verse 1, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. In application, mga kapatid, sa ating panahon, hindi man tayo pinipilit yumuko sa mga estatwa, sa mga idolo, ngunit pinipilit tayong yumuko ng ating mga desire, ng ating mga puso, sa mga bagay na gusto nating maging Diyos, sa ating natural desire of our flesh,
sa mundong ito dahil ito po yung ating sinful nature, pwede tayong magkompromiso, pwedeng dahil sa pera, pwede dahil sa kasikatan, or yun nga, fame, ay pwede tayo makagawa ng mga bagay na pwede natin ikapahama. Ngunit, ang tatlong kabataang Hebreo na ito, ang nagpapakita at tunay na nagpakita sa atin at sila po ay tinawag na manatili hanggang tapat sa salita ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, anuman ang mangyari sa atin sa iglesia natin, it is in the will of God. Hindi po natin alam kung ano po ang mangyayari sa kinabukasan. Ang kailangan lang natin ay manampalataya at umangkla na ang ating Panginoong Kristo ang magliligtas sa atin. Kung magpapatuloy ang ating ministeryo, magpapatuloy, at kung hindi naman po tayo po ay patuloy na sumamba sa ating Panginoon, tayo po ay tunay na makita na tayo po ay naglilingkod pa rin sa ating Panginoon. Hindi po ito yung makakapigil po sa atin na magpatuloy sa kung ano po ang kinakaharap natin na pagsubok sa ating buhay. Kaya tayo yung siganang mundo, may kapayapaan tayo dahil tayo po ay alam natin na kasama natin si Kristo sa anumang kahirapan ng ating buhay. Ang ating paninindigan ay hindi upang ipagyabang ang ating tapang, kundi upang luwalhatiin ang Diyos na soberanya at tapat sa atin. In conclusion, ang kwento po ni Shadrach, Meshach, and Abednego ay paalala na ang Diyos po ay hindi lagi nag-aalis ng apoy, ngunit siya po ay laging nasa gitna nito. Hindi po inaalis ng ating Panginoon ang mga pagsubok natin sa buhay, ngunit sinasamahan niya po tayo. Ang ating pagtitiwala ay hindi sa pag-alis ng pagsubok, kundi sa presensya ng Diyos sa kalagitnaan ng lahat ng ito. At gaya po nila ni Shadrach, Meshach, and Abednego, kapag tayo po ay nanatiling tapat, ang mundo ay makita ng kadakilaan ng Diyos. Ang Diyos po ang mapupurihan sa buhay po natin. Hindi po binabago ng Lord ang mga masasamang nangyayari sa buhay at ginagawa po itong mabuti para sa atin. Pagkos sinasamahan ka po ng ating Diyos na pagtagumpayan ang mga ito. Kaya po mga kapatid, ituon lamang natin ang tiwala at pag-asa natin sa ating Panginoong Jesus. Yun lamang po ang mensahe natin ngayon, gabing ito, bilang reflection po na magpatuloy po sa pananampalataya natin sa Panginoon. Anuman ang pagsubok na kinakaharap natin, hindi natin hawak ang mga buhay natin, hindi natin hawak kung ano ang mangyayari sa atin sa kinabukasan. Ang kailangan lang natin gawin ay magtiwala sa kung ano ang igagawin ng Diyos sa buhay natin. Kung magpapatuloy, at kung hindi magpapatuloy pa rin tayo sa kung ano ang ginagawa natin. Ito po ay pagpupuri sa Panginoon. Kung hindi po magpapatuloy kung ano po ang mga kasulukuyan nating ginagawa sa ating iglesia, ito po ay magsisilbi pong kalakasan natin para po sa ating pananampalataya na ito po ay magpakita po sa atin ng lakas na pag-aralan ng kanyang salita, magpatuloy sa pagsusumigasig na iproklama ang gospel. Pag sa ganon, ang community po ng Mateo Christian Fellowship ay bigyan po ng Panginoon ng kakayahan na lumago sa pananampalataya, lumago sa kung ano po ang mga bagay na una nang ibinigay sa atin. Ito po ang kaligtasan natin sa ating Panginoon. So yun lamang po. To God be all. Tayo po ay manalangin, Panginoong Diyos, dakila at mapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa gabi ito na ibinigay niyo po sa amin. Salamat po sa lahat ng pang-aral niyo po sa amin. Bagamat kami po ay sinusubok, Panginoon, alam ko po na kayo po ay nasa kalagitnaan po namin upang pagtagumpayan po ang lahat ng mga ito. Panginoon, samahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng kalakasan, ng katalinuhan, ng karunungan, Panginoon, upang sa ganon kami po ay magkaroon ng ideya kung paano kami magkakaroon ng lakas, ng kakayahan na magpatuloy po sa aming pananampalataya. Alam namin na mahirap ang mga nangyayari sa amin, mga pagsubok namin kinakaharap, Panginoon. Pero Lord, patuloy po kayong nandyan, Panginoon, para po
magkaroon po kami ng kalakasan sa lahat ng mga ito. Muli, pinupuri ka po namin kung paano sa dalangin sa mapangyariang Panginoon Jesus. Amen and amen. Yun lamang po ang salita ng Panginoon sa araw na ito. God bless po sa bawat isa.